Hello mga bossing, for today's video, dahil may pasok ang mga bata, maaga akong gumising at sinundo namin sila ngayon. At dahil may mga stars sila at may mga award, gift si daddy sa kanila. Syempre, yung paborito nilang nuggets. Ayan nga, ang kulit nga ni Sophie, pinapakita niya pa yung mga stars niya. Ang dami daw oh. Pagkawi nga namin, diretso na rin ako nagbukas ng tindahan. Kasi sabi ng ate ko, marami na rin naghanap sa akin kaninang umaga. Eh syempre, magtatanghali na, kaya tanghali na at karating lang namin. Kaya ngayon ako nakapagbukas ng tindahan. Syempre, unahin natin yung mga kalat kahapon. Yun, linis-linis muna. Bawas ng mga dumi para mas maganda magtrabaho. Mas malinis, mas maganda. Punas-punas dito, punas-punas doon. Tanggal yung mga likabok. Yan, pag. Kung nakikita nyo, meron akong kalat. Tinigil ko muna yung pagluluto ng lugaw kasi may mga pasok na yung mga bata, hindi katulad ng December, mahaba ang bakasyon. Kaya ngayon, tinigil ko muna pagluluto. Focus muna ako sa pagre-repair. Ito nga, nilinis ko yung mga gamit na ginagamit ko pang repair. Isa-isa ko ang paglinis para mamaya pag may customer na, gamit na lang ako ng gamit. Ano naman mas masarap kumilos pag malinis ang palig. Yung ibang mga kilala ko, tinatanong ako, bakit daw ako nag-vlog? Hindi ba daw ako nahihiya sa ginagawa ko? Ba't naman ako mahihiya? Mas nakakahiya kung wala kang ginagawa. Pwede na gumagawa ka ng mga paraan, at least kahit pa paano nakakagawa ka ng mga ganitong bagay, at saka nakakapag-inspired ka ng ibang tao. Kaya sabi nakatunga ka at wala kang ginagawa sa buhay mo, di ba? Ang importante na naman masaya ka sa ginagawa mo Yung hindi ka tinuturuan, walang nagpipilit sa'yo na gawin mo to. Ang importante habang malakas ka at may mga gusto kang gawin, gawin mo na kasi pag dumating ang panahon na hindi mo na kayang gumalaw at nagkaroon ka ng mga sakit-sakit, syempre, hindi mo na magagawa yung mga gusto mong gawin. Kaya habang may panahon, gawin mo na. Lalo na kung may pangarap ka, go mo na. Huwag ka na mahihiya kasi hindi ka mapapakaya ng hiya. Yun lang yun. Kung iisipin yung mga sasabihin ng ibang tao sa'yo, wala naman magagawa yan. Wala rin mapakialam sa'yo yan. Hindi ka rin mabibigyan ng pambili ng pagkain mo, di ba? Ang mas nakakaya, yung gumagawa ka ng masama, mas mabuti na yung ganito ang gawin mo. At least, nakapagpasaya ka pa. Kung may napapasaya ka. So, balik na tayo sa trabaho. May unang tanggap na pala akong gawa. So, habang chinecheck ko nga itong unit niya, medyo napansin ko mukhang mas maraming sira. Sira ang LCD, bloated yung battery, hindi rin may nagpa-power. Ang problema kasi, parang hindi na practically paggawa. Kaya pinapaliwanag ko sa customer na mas mapapalaki yung gastos mo pag ginawa ko to. Kasi magkano lang tong value ng cellphone niya Kaya ang payo ko sa kanya is, yung ipampapagawa mo nito, dagdag mo na sa pambili ng bago. Mas matagal mo pa magagamit. Kung sa akin lang, gagawin ko na to kasi benta na to para sa akin. Pero syempre, iniisip ko pa rin yung sa customer. Kasi kung ipapagawa niya to, at ganito karaming sira, tapos magkano na yung value, parang lugi na rin siya, diba? Kaya mas maganda paliwanag mo sa kanya, at least kahit paano kung may karoon siya ng idea, dadagdag niya na nga lang pambili ng bago. Kita nyo, ang daming gagawin kasi dyan Kaya kung ako yung customer, hindi na practically pagawa to. So, ayun nga, doon, wala pa rin ako buhay na mano. Kaya, hintay-hintay na lang muna tayo. Total, mahaba pa naman ng araw at kabubukas ko lang Kaya, tsaga-tsaga na muna. Sabi nga nila, pag may tsaga, may nilaga. Kaya nga, mag-uulam muna ako ng nilaga.